I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Nako mga bes, ayan na naman po tayo no. Sa mga good news sa Marcos admin, ayan ang sabi, distribution of the presidential assistant to farmers, fisherfolk and families. Saan ba yan? Wow, sa Dasmariñas, Cavite in July 11, 2024. O edi kayo naloka mga beswa. Sabi sa inyo ha? Hindi na talaga mapigilan si Pangulong Marcos Jr. Shout out sa mga taga Cavite nyo. And congratulations mga bes ha? Shout out din sa mga anti-Marcos na nakakatanggap ha? Sabi sa inyo So dahil dito mga bes, panoorin natin ang kanyang pagdidistribute ng mga milyones about LGU. Entire Cavite ito guys ha? So ano guys ang kapalagayan nyo? Ako? Wala. Masaya talaga ako. Yun ang kapalagayan ko. So ito na mga beswa. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Bigay ng tulong sa ating mga kababayan na mga magsasaka, farmers, mga fisherfolk. Ay wow. Sus ko, hindi makalimutan itong Pangulo na ito. Sasabihin nila, nung si Pangulong Marcos Jr. ang naging Pangulo, may ayuda kami, ganito, ganun. Ganun ang mga Pilipino guys, hindi nakakalimot. Di ba mga beswa? Saan kayo makikita niyan? Mayroon bang mga puon nyo na ganyan? Yung mga anti-Marcos, yung puon nyo ba ganyan? Palagay ko guys, wala no? Hindi naman ganyan ang mga, hindi naman hands-on yung mga ibang administrasyon sa mga magsasaka. 'Di ba? Walang tulong na ganyan. Real talk po tayo. Yun po ang katotohanan mga kababayan. Kahit si Duterte nga, hindi niya nagagawa yan 'di ba? Wow, congratulations sa mga taga Cavite. Nako, sana all ka na lang talaga mga beso. At mula naman po sa DOLE, mamamahagi po tayo ng Livelihood Assistance under DILP na may kaubuang halaga na 1.02 million pesos para sa 50 beneficiaries at Tupad Assistance na may kaubuang halaga na 2.173 million para sa 418 beneficiaries. Wow. Social mga bes. Sana all, ang daming pera. Wow, galing. At mula naman po sa TESDA, mamabahagi po tayo ng scholarship referral na may kabuong halaga na 28,202 pesos and 130 pesos. Training support fund na may kabuang halaga na 141,000 pesos at starter toolkits na may kabuong halaga na 251,696.95 pesos. Wow, social. Kaya abangan nyo ang Pangulo guys sa mga lugar nyo lalo na sa Calabarzon, sa amin din. Last election guys, talagang landslide ang Pangulo dito. Taob yung kalaban talaga. Ang pinakahuling caravan rally niya dito sa Cavite, grabe. Mahigit 500,000 ang dumalo. Galing sa iba't ibang lugar, my goodness. Nakakalula talaga. Marcos lang talaga ang sakalam. Yan ang pinakamalaking blessing sa kanila sa kabila ng mga pang-alipos sa kanila ng mga kalaban nila noon. Di ba? God is good all the time talaga. Pag mabait ka, may kapalit na katagumpayan yan.
Yung mga taong umalipusta. Nako, wala yan. Bagsak yan, guys. Tandaan nyo yan. Yung umalipasta sa Pangulong Marcos Jr., nako, hindi magtatagumpay yan. O, tignan mo si Pangulong Marcos Jr., sobrang bait, di ba? Oh, see, pinagpala talaga siya. Ang daming blessing. Oy, wow. Hello. Ay, wow. So, siya. Ay, may gift talaga. May gift ang Pangulo. We would like to acknowledge the presence of the DILG's Secretary Benner Abalos, Secretary Rex Gatchalian of DSWD, Naku, talagang and Secretary Kiko alam niyo Laurel mga of kababayan, Department of Agriculture. suportado ito ng ano guys sa buong Cavite. Si Pangulong Marcos Jr. Allah. Ay nako, masahe pa more. Napakaswerte itong babae na ito. Ay, galing naman. Nagpamamasad ang Pangulo. Ang daming ibibigay sa kanya. Ay, wow. See, mga bes? Ay, gawa nila, mga kababayan. Ang ganda, oh. Naku, i-display na naman niya yan. Doon sa museum, guys. Oh, ang ganda ng produkto na yan, oh. Oh. Dapat magdala ng sako ito si Pangulong Marcos Jr. para lagayan niya ng kanyang mga gift. Yeah! Oh, chochal! Ayan, oh. Oy, tinapay naman ngayon. Agoy. Libre yung mga merienda. For sure, ibibigay niya sa mga bodyguard niya, guys, no? Oh, wow. Social. Ay, grabe si Madam. Nag-sell stock talaga. Masarap itong tinapay, mga kababayan, ha? Ay, ibibigay sa kanya. Ay, wow. Ay. Wow, cake. Sarap niyan. Pahingi naman. Oh, chochon. Oh, guys, were itong mga bodyguard ni Pangulong Marcos Jr. Sila ang kakain yan. Ay, sarap naman yan. Yan, oh, pera pa more. Ay, ganda. Sa TESDA ito, guys, sa TESDA ito. Baka everyone, sa mga Marcos Loyalista yan, shout out again. Kumusta po kayo mga bes? Ayan, oh. Samahan natin si Pangulong Marcos Jr. Nag-iikot mga kababayan, okay? Manood na lang po kayo. Mahaba itong video natin, okay lang. Gusto ko lang talaga i-share ito at i-spread sa lahat. At least nakikita ng mga mamamayang Pilipino na ang Pangulo hindi po lang nakaupo. Yan po ay nagtatrabaho. Kung ano man, guys, ang mga pangako niya nung last election, talagang ginagawa niya. Tinutupad niya with action na talaga. Ay maraming naiinggit sa kanya eh. Let's pray our president, guys. Safety and protection, no? Ay, mga galon naman yan, guys. Mga galon. Oh. Ay, timbangan. Mga timbangan ito, guys. Oh.
Ay, TISDA ito, TISDA. Sa Department of Agriculture Region 4A, mamahagi ng iba't ibang assistance under the Corn Program, High Value Crops Development Program, National Urban and Peri-Urban Culture Program, at Livestock Program. Ilan sa mga ito ay ang 4-wheel drive tractor, combine harvester, hybrid yellow and white corn seeds, multi-tiller, vegetable seeds, fertilizers, organic pesticides, animal hauling truck, at marami pang iba. Oh, see guys? Ha? At least, nakikita nyo yung mga budget. Po. Mula naman po sa Department of Agriculture PhilMec, mamamahagi po tayo yung tractor na nagkakahalaga ng 2.3 million pesos. Ay, wow. Galing. Sa DAPCA, mamamahagi po tayo ng coconut seedlings. Wow. Congratulations. Oh. Ang DAATI naman po ay mamamahagi ng information and educational materials. Lambanog, mga beswa. Oh, sinong mga lasinggad dyan? Pumunta kayo Cavite, bumili kayo. Lambanog. Ay, wow. Calabarzon na yan. Agricultural awesome. Wow, social, mga bes. Mula pa rin po sa DA Region 4A, ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Ay, naku, bes. Uy, wow, litos mga bes. Wow, sarap yarn. Ay, ganda. Mga abono, oh. Oh my goodness. Makabili nga ng litos bukas, mga bes. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters at sa mga neutral na nanonood sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Ay. Ayan, may gulay na naman si Pangulong. May gulay si Pangulong Marcos Jr., guys. Kompleto Ricardo. Sabi ko sa iyo, may gulay ang mga ano niya, guys, yung mga bodyguard. Ay, ganda, oh. Ang tataba ng kanilang mga halaman. O, ito naman siguro, ano to? Ay, parang abono ito, mga kababayan. Mula pa rin po sa DA4A, ang High Value Crops Development Program. Kumpleto, may pala, mga bes. May pangbilig, oh. Gawang Pinoy yan. Ay, oh, ay, wow, guys. Makinarya pa more. Uy, grabe na ito, mga kababayan, ha. Ang tindi. Alam na naman natin sa Cavite, di ba? Ay, landslide ang Pangulo. Uulitin natin, talagang last caravan niya yun, rally. Pinaka-last sa Cavite ginanap, Grabe, ang daming tao. Umabot ng 500,000 yun, Ganon siya guys, ka-popular, famous. Wow, ito mga to guys, mga seedlings. Ay mga buto. Sa DAB Farm, mamamahagi po tayo ng fishing boats. Ay, wow. Salamat sa B-Farm. Thank you. Oh, grabe. Congratulations sa mga magsasaka.
Always naman yan guys, no? Hoy, hindi lang yan guys ha, marami yan. Yan lang ang pinakita, napakadami kaya yan. Maswerte ang nakatanggap niyan guys, libre. Sobrang libre oh. Salamat sa BFAR. Oh. Sabi ko sa inyo, lahat ng ahensya ng gobyerno, sanib puwersa eh. Alam mo sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. sa ngayon mga kababayan, ngayon ko lang na guys, so far so good ang kanyang pinaka the best na mga secretaries. Sa totoo lang, lahat nagtatrabaho. Si DPWH Bunuan, ayan, halos memorize ko na, no? Chicken na naman. Mula po sa BFAR, ang Development of Salt Industry Project o Oplan Asin. Oh, yan yun mga beso. Yung paggawaan ng asin. Oh. Nako. Soon, baka mag-export na tayo ng asin. Kasi ano na yun guys mayroon na silang paggawaan ng asin. Nung 2023, ayan, tinutukan po yan ng Marcos admin, paggawaan ng asin. Ay, wow. Nako. Sir, baka bibigyan mo ng ng asin si Pangulong Marcos Jr. Naloka ako guys. Oh, yun mga kababayan, paggawaan ng asin. Galing. Naku, may walis pa mga bes ha. Oh, another Mula po rin sa DA-BFAR ang FB Pagbabago. Bangka Bangka ko, gawa ko. Swerte nito mga to. Alagaan nyo yan, oy. Mga bes. Naku, malaking maitulong sa pamilya nyo yan. Libreng-libre. Yung gas na lang ang bibilhin nyo, mga kababayan. Ano ba kayo? Pahalagahan nyo yan. Ha? Yan ibinigay ng gobyerno yan, pamahalaan, galing sa BFAR. Pakaswerte nyo talaga. Laki ng itulong sa pamilya nila yan, mga kababayan. Makahuli ka lang ng isda na ilang tonelada, ilang bukag. Ay, sus! Maibinta mo sa palengke, mahina na yung 10,000. Ay, wow. Grabe ngiti nila kuya swerte nyo mga bes. Di pasalamat kayo dahil mayroong Pangulo na talaga mapagmahal sa mga mangingisda. Diba? Saan kayo niyan? Yan ba ginagawa ng mga Pangulo? Mula naman po sa DTI, hindi. Si Pangulo Marcos lang yan. Mayroon na. Product Ay, wow. Development Assistance for MSMEs na may kabuong halagang 750,000 pesos. Ay, wow. Coconut Farmers Industry Development Fund na may halagang 623,180 pesos at Comprehensive Agrarian Reform Program na may kabuong halaga na 205,000 pesos. May regalo si Pangulong Marcos Jr. Social base. Ganyan dapat. Pag bawat punta ni PBBM, dapat nagbibigay kayo ng mga gift para matikman yung mga produkto nyo. O yan. Diba? O baka kape ito guys. Baka kape. Wow, chosyo. Sabi ko, binabasa niya talaga mga kababayan eh. Metikuloso talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Galing, galing.
Oo nga, parang kape, guys. Kundi ako nagkamali. Masarap ito, di kalidad Alam nyo, mga produkto ng mga Pilipino, talagang the best yan, mga kababayan. Di basta-basta. Hindi kinikilala ang pagsisikap ng mga makabagong bayani ng Cavite. Walang iba kung hindi ang ating mga magsasaka at mangingisda. Sa amin pong datos, mahigit 4,700 magsasaka at mangingisda ang direktang naapektuhan noong nakaraang El Nino dito sa Calabarzon. Kung kaya naman kami ay naririto upang magbigay ng tulong pinansyal at iba pang suporta sa mga naapektuhan ng mga magsasaka, ng mga mangingisda at kasama din po riyan ang kanilang mga pamilya. Bilang panimula, nais kong ipabatid na ang tanggapan ng Pangulo ay ang magbibigay ng 10,000 piso sa ilang magsasaka, mangingisda at pamilya dito sa Cavite, kasama na ang mga taga-lalawigan ng Rizal. Ang kabuuang halaga ng tulong na ibabahagi namin ay mahigit 12 milyong piso para sa mga benepisyaryo sa Cavite at lagpas naman sa 14 na milyong piso para naman sa mga taga Rizal. Sa pangunguna naman ng Department of Agriculture, mamamahagi tayo ng sari-saring punla, pataba at ilang kagamitan pansaka tulad ng mga traktora, mga combine harvester, multitiller, rice thresher, hauling truck at pump and engine set. Andyan po yung mga ibang sample ay nakita nyo po sa labas. Ang BIFAR ay namamahagi rin ng bangka na dimotor at sari-saring kagamitan para sa ating mga mangingisda. Kasama rin po natin dito ang DOLE na magbibigay na higit 2 milyong piso sa ilalim ng tupad para sa higit na 400 benepisyaryo at higit 1 milyong piso naman na tulong sa ilalim ng Integrated Livelihood Program para sa 50 benepisyaryo dito sa Cavite. Ang TESDA patuloy din na tumutulong. Sila ay namamahagi ng scholarship referral na nakakahalaga ng mahigit 28 milyong piso. Ilang starter toolkit na nakakahalaga ng mahigit 250,000 piso at pondo na nakakahalaga na higit 140,000 piso bilang training support fund. Kasabay nito, andyan din po ang DTI, Department of Trade and Industry, na maghahandog ng mga tulong sa ilalim ng One Town, One Product, Next Gen Program, Coconut Farmers Industry Development Fund, Comprehensive Agrarian Reform Program, Kapatid Mentor Me Program, at marami pa ng mga programa nito. Ang DSWD ay may mamamahagi ng tigsa 10,000 piso sa 12,000 benepisyaryo sa ilalim ng Ayuda sa Kapus Angkita Program o AKAP. At siyempre po, hindi rin magpapahuli ang opisina ng ating mga congressman. At mula sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez, sila naman ay mamamahagi ng tigli 5 kilong bigas para sa lahat na dumalo sa okasyong ito ngayon. Ngunit, bukod po rito, nais ko rin pong ipabahagi ang ilan sa mga inisyatiba ng inyong pamahalaan para sa ikauunlad ng kabuhayan ng mga mamamayan ng Cavite at ng Rizal. Sa larangan ng infrastruktura, malapit na pong matapos ang ating LRT1 Cavite Extension Project. Wow. Ito po ay magbibigay ng kaginhawaan sa ating mga pasahero. Kasalukuyan na rin pong ginagawa ang Cavite-Laguna Expressway, Cavite Segment at South Luzon Expressway Toll Road 4 para maging mabilis at maginhawa ang paglalakbay ng ating mga kababayan. Narinig nyo yun? Ginagawa na rin. Ginagawa na rin po natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project para maibsan
ang pagbaha dito sa Cavite. Wow. Sa larangan naman po ng agrikultura, naglaan tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan sa Calabarzon na naglalayong isulong at paunlarin ang isang moderno at climate smart na sektor ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon. Kabilang naman sa mga makakatanggap ng inilaan nating 11 bilyong piso para sa rehiyon ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Program o yung 4-piece program para sa mga indigent, pati na kasama ang indigent senior citizen at ang mga individual at pamilyang nahaharap sa krisis. Wow. Bukod pa rito, 11 milyong piso ang nilaan sa programang Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa o yung PPG ng Department of Trade and Industry na tumutulong sa mga micro, small at medium enterprises. Ito po yung mga maliliit po na negosyo na ito ang buhay talaga ng ekonomiya ng Pilipinas, kaya kailangan po natin tulungan ang mga nakikipagsapalaran at nagtatayo ng kahit na maliliit lamang na negosyo. Ay marami po tayong magagawa para tulungan kayo, para pagandahin ang inyong pamumuhay. At kasama na rin dyan ay patitibayin natin ang ating ekonomiya. Sa larangan naman ng edukasyon, naglaan tayo ng 4 bilyong piso para sa pagtayo ng higit 1,000 bagong silid-aralan at halos 200 at 40 milyong piso para sa pagkukumpuni ng halos 400 silid-aralan sa buong rehiyon. Oh, narinig nyo Ang yun? Commission on Higher Education, Narinig nyo? OCHED, ay naglaan ng 460 milyong piso para sa 20,000 mga scholar sa rehiyon. Wow. Para naman sa kalusugan ng mga tiga Region 4, naglaan tayo ng pondong nakakahalaga ng 1 bilyon at 600 milyon piso para sa mga pasilidad pangkalusugan sa rehiyon sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program. Nariyan din po ang mahigit 250 milyong piso para sa pagpapatayo ng Northern Tagalog Regional Hospital sa Rodriguez, Rizal. Wow. Minamahal kong mga kababayan, Narinig ang nyo mga yun? inisyatibong ito ay sumasailalim sa ating pangako na mapapabuti ang buhay ng mga mamamayan ng Calabarzon. Tandaan po natin na kung ang Cavite ay naging tahanan ng ating mga bayani at kalayaan noon, ito rin ang magiging duyan ng pag-asa at pag-unlad ng ating bansa sa hinaharap nating mga panahon. Tama. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga narito ngayon. Tinatawagan ko po na lahat ng mga narito ngayon. Magtulungan po tayo. Sasama-sama nating pagkilos para sa kaunlaran. Isang bagong Pilipinas ang ating makakamtan. Ito po ay ating pinapangarap para pagandahin ang buhay ng Pilipino at para pagandahin ang Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Mission ng Presidential Assistance sa mga biling farmers at fisher folks sa lalawigan ng Cavite. Wow. Unahin natin Virgilio de Guzman mula sa City of Dasmariñas. Enrico Paras mula sa City of Dasmariñas. Eldefonso Ramirez mula sa City of Dasmariñas. Mario Noveno mula sa Alfonso. Victorino Magnaye mula sa Amadeo. Alexander Bendo mula sa Maragondon. Ngayon naman po, ating tawagin si Governor John B. Remulla upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakahalaga ng 12,360,000 pesos para sa lalawigan ng Cavite. Ay, wow. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Cavite. Natatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Rizal. Simulan po natin kay Serapio Suarez mula sa Antipolo City. Ay, grabe.
Armando Yim mula sa Antipolo City. Nakakatuwa guys, di ba? Nixon Olivemo mula sa Antipolo City. Ako natutuwa talaga ako sa totoo lang. Eli Bustamante mula sa Cardona. Mapapasa na all ka guys. Alberto Austria mula Ngayon naman po ating tawagin si Governor Tina Richie Linares upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 14,510,000 para sa probinsya ng Rizal. Oh, see? Lahat ng probinsya, region. Congratulations po sa Provincial Government of Rizal at muli, maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong tulong sa ating farmers, fisher folks at kanilang mga pamilya. Mga bes. Congratulations sa inyong lahat. Lahat yan makakatanggap ng financial assistance. See you again guys on my next upload video. Bye bye bye. And babush. God bless Philippines.